5:40 na! Family Feud na! 5:40 na? Family Feud na! Pilipinas, it's time for Family Feud. Let's meet our teams. Catholic priests na ready ng manalo. Ang team O Pare Ko. Is spreading the word of good vibes. The Feast Lay Preachers. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Father, magandang hapon po mga kapuso. Okay, sino sa inyo ang nagdadasal pagkagising nyo kanina umaga? Eto, pinagdasal nyo bang manalo kayo ng cash ngayong hapon? Pues, abangan natin kung sino ang tatanggap ng blessing ngayong hapon dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud! And speaking of panalangin, alam nyo, pinagpala po tayo ngayong hapon dahil pinaunlakan tayo ng mga taong nagpapalaganap ng good news. First up, ang Team O Pare Ko. Ang team captain po nila ay ang newly ordained priest, as in 1 month pa lang. 1 month pa lang. And parochial vicar ng Our Lady of Most Blessed Sacrament Parish sa Calayan Village, Pasay City. Let's please welcome Reverend Father Raymart de Guzman. Hello, Father Matt. Welcome po, Father Matt. Thank you po. At it's such an honor to have you and of course yung mga kasamahan nyo. Father, please pakilala nyo naman po mga kasamahan sa team ninyo. Una po dito ay from the Holy Apostles Senior Seminary, si Father Arnel. Ang ikalawa naman po, from San Jose Seminary, si Father Migs Ramirez. Hello, Father Migs. At siyempre po, kasama ko rin from San Carlos Seminary, si Father E.J. San Diego. Hello. Welcome po, Team O Pare Ko. I'm sure, kilala nyo si Father Matt. Dahil siyempre, recently po, nag-trending po siya sa social media. Let's watch this. Iniwala tayo doon sa kasabihan na habang may buhay, may... Habang may buhay, may... Pag-asa. Habang may buhay, may... Pag-asa. Pagsubok. Tapos, may mga gumagawa ng parody. Anong reaction nyo nung nakita nyo yung mga nagpa-parody na yan, Father Matt? Una po nakakatawa kasi siyempre yung pag-asa rin naman is always rooted sa joy, no? At alam natin na tayong mga Pilipino ay laging punong-puno ng saya sapagkat punong-puno rin tayo ng pag-asa. Yun! Oo. Pataas ang ating pag-asa na makuha natin ng top answer. Yes! Good luck, fathers. O Pare Ko. Now, on the other side, apat po. From the good side also, hindi po sila pare, pero they also follow the commandment to evangelize. Please welcome the Feast Lay Preachers. And ang kanilang team captain is a best-selling author, founder of many ministries for the abandoned elderly, for pregnant women, plus the leader of the Light of Jesus family present in 36 countries. Please welcome Brother Bo Sanchez. Brother Bo, welcome po. Welcome to Family Feud. Maraming salamat. Brother Bo, sino-sino pong kasama natin sa ating team ngayon? Dingdong yung aming buhay, bivocational. Ibig sabihin, we preach, we serve, pero meron kaming mga sariling trabaho. And that's what's unique about us. So ang una, he leads the feast sa Mega Manila and is also a great speaker, Arun Gogna. Brother Arun, and I must say, isa rin ako sa mga tiga-subaybay, Brother Arun. Thank you, thank you. Pangalawa, siya ay nag-aalaga ng mga feast sa mga probinsya ng Pilipinas at rakista. At he really performs in concerts. Alvin Barcelona. Brother Alvin, Pangatlo naman, prison ministry. Ang kanyang talagang passion sa buhay. Corporate speaker in demand. And siya po ay si John Escoto. Brother John. Kunyari may nagtanong, Brother Bo, paano yan? Nagdadasal naman ako, pero parang bakit hindi ako yumayaman? Ano ba ang dapat kong gawin, Brother Bo?
Yun ang sinasabi ng ibang tao, you know? Nagdadasal sila, Lord, pahingi ng pera. Lord, pahingi ng pera. Lord, pahingi ng pera. Pero ang sinasabi ni Lord sa iyo, binigyan na kita ng binhi. No? Magtanim ka para magkaroon ng bunga. So madalas, humihingi tayo sa Panginoon ng bunga. Pero ang binigay niya, binhi. And that's very important. Practical side ang tinuturo natin. You pray, but you also work. Ayun. Ika nga. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Katulad ng paggawa niyo ng mga top answers mamaya. Good luck sa ating mga feast lay preachers and of course, Parigo for today. Ito, ready na sila. Aalamin na po natin ang sabi ng survey. Father Matt, are you ready? Brother Bo? Alright, let's play round one. Come on. Nag-survey po kami ng 100 Pinoy. And the top 6 answers are on the board. Ano ginagawa ng lalaki kapag pangit yung gupit sa kanya? Brother Matt, Pinapaulit. pinapaulit. Pinapaayos niya. Survey says... Father Matt, pass or play? Play. Brother Bo, balik po muna tayo. Pwede pa kayo mag-steal after 3 mistakes? Okay. Father Arnel. So, anong ginagawa ng lalaki kapag pangit ang gupit sa kanya? Ipinapakalbo. Yo! Nep! Kumbaga, tabasin na natin lahat. Tuloy na. Ipinapakalbo. Pwede. Father Migs, anong ginagawa ng lalaki kapag pangit ang gupit sa kanya? Hindi nagbabayad. Wala. Aray, hindi ito nagbayad. Wala. Anong ginagawa ng lalaki kapag pangit ang gupit sa kanya, Father EJ? Nagsusombrero. Nagsusot ng sombrero. Survey says... Pwede. Father Matt, ano ang ginagawa ng lalaki kapag pangit ang gupit sa kanya? Nagagalit. Tapos hindi nagbabayad. Survey says... Ayan. Father Arnel? Ano pa kaya? Wala lang. Tinatanggap na lang. Wala lang. Oh, siyempre. Nandun eh. Wala lang. Oy! Grabe ah. Nangyayari na sa Grabe. Masisweet nila. Father, Parang mahirap. anong ginagawa ng lalaki kapag pangit ang gupit sa kanya? Pinagtatawanan yung sarili. Oh! Happy lang, no? Happy lang. Happy lang. Parang ganun lang. Nandiyan ba yan, survey? Ay, ano ba yan? Usap-usap na po tayo. The Feast of Lay Preachers. Okay. Father EJ, ano ginagawa ng lalaki kapag pangit ang gupit sa kanya? Ano na By the lang? way, napakaganda ho ng gupit niya. At thank you po. Nagtatago na lang sa bahay, hindi na lumalabas. Pwede. Nandiyan ba yan? Wala. Eto na. May chance po sila mag-steal, pero isa na lang hinahanap natin. Usually, ito yung mahirap kapag isa na lang talaga Pero confident naman tayong kayang-kaya ni Brother John. Okay. Anong ginagawa ng lalaki kapag pangit ang gupit sa kanya, Brother John? Wala ako experience niyan sa ngayon. Pero hula ko nagwiwig. Nag-wig. Oh. Brother Alvin, ano kaya? Lalong wala ako experience, hindi ako magpapagupit Pero ang sagot ko pinapasa Diyos. Pinapasa Diyos. Alright. Nag-wig, pinapasa Diyos. Brother, any recommendations or suggestions, Brother Aaron? Umiiyak. Umiyak! Naku, ang dami nun, Brother Bo. Medyo komplikado yung mga suggestions nila. Pero bilang team captain, isip lang kayo ng isa na malay nyo, pasok talaga dyan. Anong ginagawa ng lalaki kapag pangit ang gupit sa kanya? Nagwiwig. Nagwiwig! Nandiyan po ba yan? To steal the round, survey says... Wala! Okay. Prayers answered agad para sa Parigo sa round 1. Meron na po silang 90 points. Pero hindi papahuli the Feast Lay Preachers dahil meron purang 3 rounds para magkapunto sila. So relax lang. Meron pa tayong pagkakataon. At ito, posible rin pong mahula ng ating studio audience dahil may isa pang hindi nakukuha. At ito yung chance yung manalo ng 5,000 pesos! This side or this side? Sir, gusto niyo po?
Sir, hello. Hello po. Ano pong pangalan nyo? Mark po, Mark. Mark, from? From Nili, Laguna. Hi, from Laguna. Okay, Sir Mark. Ano kaya ginagawa ng lalaki kapag hindi niya gustong gupit sa kanya? Sumisimangot. Sumisimangot. Nandiyan ba yan for 5,000? Uy, wala rin. One last. Nay, one last. Ano pong pangalan ninyo? Evelyn po. Ma'am Evelyn, o ano pong ginagawa ng lalaki pag di niya type pang gupit sa kanya? Maglalagay na lang ng gel. Naglalagay ng gel. For 5,000 pesos, Nay, nandiyan ba ang gel? Go! Congratulations! Grabe. Welcome back to Family Feud. Ongoing pa rin ang laban ng dalawang team na binubuo ng mga mababait pero malulupit sa game. Ang O Pare Ko, nakakascore na with 90 points. Pero babawi this time ang The Feast Play Preachers. Kaya ang susunod na magtatapat, eto na, sina Father Arnel at Brother Aaron. Let's play round 2. Alright, good luck. Top 6 answers are on the board. Ano ang sign na ang nakasalubong mong lalaki ay isang pare? Go! Brother Aaron. Nakasutana. Nakasutana! Yan, talaga, sobrang obvious doon. Nandiyan ba yun? Top answer! Brother Aaron, pass or play? Play. Let's do this, okay? Brother Alvin, anong sign na yung nakasalubong yung lalaki? Sabi niyo, sigurado ako, pare ito. Collared shirt. May collared shirt. Nandiyan ba yung collared shirt? Oh. Brother John, sign na ang nakasalubong mong lalaki ay isang pare. Merong malaking kwintas na krus. May krus na suot. Nandiyan ba yan? Meron. Brother Bo, ano po ang sign na yung nakasalubong mong lalaki ay isang pare? May Biblia o breviary. May Biblia ang hawak. Nandiyan ba yan, survey? Siyempre, nandyan yan. Mukhang mapo-perfect din. Brother Aaron, ano pa kaya? Mukhang seryoso. Wow, mukhang seryoso. Parang sila. Survey says, wala mukhang seryoso. 2 more, but we still got 1 more chance. Ano po ang sign na ang kasalubong mong lalaki isang pare, Brother Alvin? Mukhang mabait. Mukhang mabait. Lagi nakasmell. Katulad ng nila. O pare ko, nandyan ba yan, survey? Boom! Pasok. Brother John, ano ang sign, Brother John? Nakasandals. Nakasandals? Yes. Survey says, wala. Magdududa pa ba tayo makukuha nila ito? Father EJ, ano ang sign ng nakasalubong mong lalaki ay isang pare? May dalang maskit. Madala? Maskit. Maskit. Oh, maskit. Oh, yung parang kagamitin niya para sa misa. Father Mix, ano pa kaya? Nakatungo o nagdadasal. 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 Father Arnel. Nag-sign of the cross. Sign of the cross. Something that you know by heart. Nag-sign of the cross o nagdadasal. Alright, eto na. Nagdarasal or nag-sign of the cross. Makuha kaya nila ulit this time. We'll see. Survey says, wala. At dahil dyan, ito mukhang pareho ng malakas sa taas ang ating teams. O pare ko, may 90 pa rin. Pero ang The Feast Play Preachers ay may 74 points na. At yung studio audience natin, pwede kayong manalo ulit ng 5,000 pesos. Sino gusto sumagot? Ma'am, kayo? Sige. Ma'am, ano pang pangalan nyo? Zarina po. Zarina, dito po tayo. Okay. Ano ang sign na ang nakasalubong ng lalaki isang pare, Zarina? Nakapolo po na white. Nakapolo na white. Alright, let's see. Nandiyan ba? Nakapolo na white. Yes! Congratulations, ma'am. Congratulations. Simple lang, nakaputi. Eto, may isa pa tayo hindi makukuha. Number 6, ano ba ito? My holy water. Nagbabalik po ang Family Feud. Sa mga hindi pa ho nananalo sa Guess to Win promo, huwag kayong mag-alala. Dahil habang may buhay, may... Pag-asa! Hindi.
May guest to win promo. May guest to win promo. Pero siyempre, may pag-asa talaga dahil marami mga pagkakataon para manalo kayo sa guest to win promo. At kasama pa rin natin ang priestly team ng Oparico at ang preaching team ng the Feast Lay Preachers. Recap their scores. Oparico is leading with 90 points. The Feast Lay Preachers is trailing with 74. Dikit lang yan technically. Pero eto ang good news. Malaking puntos ay pamimigay namin sa next round. Kaya let's call in Father Migs and Brother Alvin for round 3. Come on. Double points. Top 6 answers are on the board. Name something na makikita sa painting na Last Supper. Brother Alvin. Jesus. Jesus Christ, syempre. Nandiyan ba si Jesus Christ? Top answer! Brother Alvin, pass or play? Definitely play. Let's do this round. Father, balik po muna tayo. Brother John, something na makikita sa painting na Last Supper. Si Judas. Si Judas Iscariot. Nandiyan ba yan? Yes, kasama na sa Apostles, Brother Bo. Imagine, parati natin nakikita to. Ang painting na Last Supper, something na makikita natin doon. Table. Yung mahabang mesa. Siyempre, nandiyan ba, survey? Brother, something na makikita sa painting na Last Supper. Buffet o food. Food! Maraming pagkain! Survey says, yes, of course, Brother Alvin. Something na makikita sa painting na Last Supper. May pagkain, so may wine. Wine. Wow. Nandiyan ba ang wine? Uy! Meron. Oo, imagine, oh, gawa ni Leonardo da Vinci noong 1498, ang Last Supper. Brother, name something na makikita sa painting na The Last Supper. Ito na ang the last answer. Halo. Merong bilog sa ulo, di ba? Halo, tama. Halo, oh Jesus. Nandiyan ba ang halo? Walang halo. Walang halo. Ito na. Now it becomes tricky. Brother Bo, something na makikita sa painting na The Last Supper. Liwanag. Liwanag. Liwanag sa dilim. Oh, di ba? Siyempre, dahil alam niyo may mangyayari pagkatapos ng Last Supper na yun. Nandiyan ba ang liwanag? Walang liwanag. Fathers, huddle na po. Brother Aaron, ito na. Something po na makikita sa painting na Last Supper. Yung pantakip ng lamesa. Oh, yung mantel. Mantel. Oh, yung mantel. Oh. Nandiyan ba ang mantel? Survey? Hoy! Wala. Father, ano kaya to? Something na makikita sa painting na Last Supper? Siyempre kung may alak inumin, yung lalagyanan, yung chalice or yung cup. Chalice, Father Migs. Yung frame ng picture. Frame. Yung frame, okay, Father? Kung may mesa, merong upuan. Uy, nagpalit ng question. Sino daw ang kumuha ng picture ng Last Supper? Pero para sa inyo, dahil isa na lang hinahanap, something na makikita sa painting ng Last Supper. Yung chalice o yung baso. Chalice o baso. Survey, nandiyan ba yan for this round? Alamin natin sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. Alam niyo, masaya rin po at palaban ang mga players natin ngayong gabi. Kanina, bago ng break, tinanong natin ang Oparico. Something na makikita sa painting na Last Supper, ang sabi nila ay chalice. Diba yung baso? Pag mali ang sagot nila, lalamang na ang the Feast Lay Preachers. So we'll see, nandiyan ba ang chalice? Grabe. Kaya dahil dyan, ito score. Oparico, 288 points. The Feast Lay Preachers, 74 pa rin. Laban pa rin.
Okay, so, sino kaya ang magfi-feeling heaven mamaya pag nanalo? Ito ba, depende yan sa last head-to-head battle between Father EJ, ang parochial vicar ng National Shrine and Parish of Our Lady of Loreto sa Sampaloc, Manila, at ng book author and prison minister na si Brother John. So let's play the final round. Come on! Here we go. This is the last. Good luck. Triple points round na to. Saan karaniwang maririnig ang linyang ito? Please stand or please rise. Father E.T. Simbahan. Oh, sa simbahan. Nandiyan ba yan? Top answer. Father, pass or play? Play. Play. Okay, final round na to. Father, saan karaniwang maririnig ang linyang ito? Please stand or please rise. Sa mga government meeting. Sa government meeting, nandiyan ba yan? Good. Meron. Father Arnel, sa karaniwang maririnig ang linyang please stand or please rise? Sa birthday party. Sa birthday party. Nandiyan na, celebrant! Kantahan na natin ang happy birthday. Survey says, Wala. Father Mick, saan pa natin maririnig to? Sa graduation. Sa graduation! Nandiyan ba yung graduation? Uy! Father EJ, isa na lang. Saan karaniwang maririnig ang linyang please stand or please rise? So sa may hukom, pag may judge, gano'n. Yes! Korte. Yeah. Sa tingin niyo po, brother, tama kaya? Tama. Mga pari sila eh. Tama, mga pari. Sa totoo lang, hindi pa po tayo sigurado. Tama kaya si Father EJ? Sabi po niya, ay hukom or judge. Nandiyan ba yan? Survey says... Ang ating final score, Oparico, 588 points. The Feast, 74 points. Thank you very much, Brother and Brother John. Brother Alvin, thank you very much. Brother, maraming salamat. And Brother Bo, sana po nag-enjoy kayo kahit paano. Brother, any words para sa ating po mga manunod? Yeah, if kailangan nyo ng pag-asa, ang pinanggagalingan ng lahat ng pag-asa ang Panginoon. Pumunta tayo sa Kanya, lumapit at buksan na nating puso sa Panginoon. Thank you very much, brother. Palakpakan po natin ang The Feast Lay Preachers. Thank you very much. At siyempre, ang nanalo today. Father, 100,000 pesos na po ang napanarinig niyo. Pwede pang dodoblehin natin po yan sa ating Fast Money, Father Matt. Sino maglalaro sa Fast Money? Ako po, tsaka siya. Father Arnel and Father Matt. Abangan na natin yan. Welcome to the most exciting round of Family Feud. Kanina po nanalo na ang Oparico ng 100,000 pesos. Ang goal po nila ay makakuha ng total cash prize of 200,000 pesos. At siyempre, Father Matt, alam niyo, panalo rin po ng 20,000. Ang napili po ninyong institution, ano po ba ang napili ninyong bibigyan ng 20,000 pesos? Dahil kami po ay mga galing po sa Archdiocese of Manila na mga pare, napili po namin ang Manila Archdiocesan Seminary System Foundation Incorporated. There you go. Yeah, good luck, Father! Habang si Father Arnel ay nag-aantay, eto na po ang Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kasipag maglinis ng kinainan? Go. 10. Bukod sa tao, ano pang kinakausap mo? Sarili. Hindi ito mawawala sa almusal ng mga Pinoy. Itlog. Sa isang linggo, ilang beses ka nakikinig ng radyo? 2. Fill in the blank, isang kutsarang Gamot. Father Matt, let's go! Nagkakalaman. Okay, so on a scale of 1 to 10, gaano ka kasipag maglinis ng kininan? Sabi mo 10. Nandiyan ba ang 10? Very good. Bukod sa tao, ano pa ang kinakausap mo? Minsan sarili. Nandiyan ba yan? Uy, wala. Hindi ito mawawala sa almusal ng Pinoy. Ang itlog, scrambled, o ano ba maya, sunny side, o kaya yung nilagang itlog. Ang sabi ng survey ay, meron. Sa isang linggo, ilang beses kayo nakikinig ng radyo? Ang sabi ng survey sa dalawa ay, meron.
Fill in the blank, isang kutsarang gamot. Survey. Meron. Very good start, Father Matt. Very good start. Balik na po tayo. Let's welcome back Father Arnel. Father, eto na po. Eto na. This is it. Si Father ay nakakuha ng 83. Father Matt, easily 117 to go. Ayan. Not bad. Alright, at this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Father Matt. So give me 25 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kasipag maglinis ng kinainan? 10. 8. Okay, 8. Bukod sa tao, ano pang kinakausap mo? Aso. Hindi ito mawawala sa almusal ng Pinoy. Sunny side up. Egg. Bukod sa egg. Sinangag. Sa isang linggo, ilang beses ka nakikinig ng radyo? Isa. Fill in the blank. Isang kutsarang... Asukal. Father, ready? Yes, ready. Okay, tara na. Diba? Nakakabahan para sa inyo eh. Okay, on a scale of 1 to 10, gaano ka kasipag maglinis na kinainan? Sabi niyo 8, kasi may 10 na kanina. Ang sabi ng survey sa 8. Yes! Ang top answer ay 10, nasagot ni Father Matt. Bukod sa tao, ano pang kinakausap mo? Sabi mo ay aso. Aso. Yes. Aso. Top Meron po answer. ba may pet ba kayo? Pet, yes. Talaga. Beagle. Wow. Ang sabi ng survey sa aso ay top answer! 58 to go. Hindi ito mawawala sa almusang Pinoy. Sa almusal, sinangag. Woo! Top answer! Ang sabi ng survey sa sinangag ay... Wow. Hey! Ang top answer dito ay kape. Kape. Sa isang linggo, ilang beses kang nakikinig ng radyo, sabi mo isa. Pero totoo, nakikinig ka ba ng radyo? Kasi puro social media. Social media na ngayon. Ang sabi ng survey sa isa ay... Boom! Alam nyo, ang top answer dito, 0. Oh! 50 points, 50 out of 100 people, ang sabi nila, hindi sila nakikinig ng radyo. Yun ang sabi nila. Yun ang top answer. Isa na lang. At meron pa tayong 24. Asukal! Top answer! 24, Father. 24! Ibibigay kaya Lagpas ng yan! 24 points Lagpas para yan! sa inyo ito. Mag-uwi ba sila ng 200,000 ngayon? Ang kasagutan ay narito na. Asukal! Lord! Hallelujah! Top answer yung asukal. Congratulations! Team Parigo, nanalo po sila ng 200,000 pesos. Muli, salamat sa ating mga kaparian at sa lay preachers na kasama. Siyempre, gaya nila, naniniwala po kami to share our blessings, whether it's prize money or as simple as good vibes. Kaya maraming salamat po, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo, kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!